Alam mo ba 60 years ago, yung 20 pesos mo, budget na ni lolo at lola ng isang linggo. Sa video na ito, kumapit ka dahil aalamin natin kung ano ang mabibili ng 20 pesos mo noong 1960s versus 1980s versus 1990s versus ngayon. Handa ka na ba sa inflation time travel? Tara, alamin natin ang value ng 20 pesos mo kada dekada. Dito sa pitong gatang. Throwback tayo sa dekadang paahon na ang bansa natin mula sa World War II at umaarangkada ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang mabibili ng 20 pesos mo. Yung isang dosenang itlog noong 1960s, piso lang. Ibig sabihin, almost 10 centavo kada itlog. Sa 5 kilong bigas naman, 7 pesos lang. Samantalang ang isang basket ng mangga, piso lang din. Yung 7 dilatang corned beef naman, 11 pesos lang. Ang total, 20 pesos. Maitlog ka na, bigas, prutas at ulam, which is good for 1 week na. Wow! Punta naman tayo sa dekada na puno ng punk rock at under martial law ang buong Pilipinas. Sa dekadang ito, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ito ang mabibili ng 20 mo. Yung dating 10 centavo na itlog, ngayon, 2 na kada piraso. Samantalang yung isang dilatang sardinas naman ay 10 pesos na. Yung isang tali naman ng gulay ay 2 pesos. At yung isang bote ng soft drinks ay 3 pesos. Makakabili ka na rin ng 3 order ng kanin sa karinderya na worth 4 pesos. In total, 20 pesos na. So kung noong 1960s, yung 20 pesos mo pasok na sa budget mo sa pagkain ng isang linggo, noong 1980s, isang araw na lang. Ngayon naman, throwback tayo sa dekada ng mga batang 90s. Noong 90s, yung 20 mo pwede ka nang mag-rent ng Betamax para panoorin yung mga latest at favorite movies mo ng isang araw. Makakabili ka na rin ng 8 ounce ng soft drinks at isang piraso ng tinapay habang nanunood. Makakauwi ka na din mula sa QC hanggang Cavite dahil yung pamasahe noon, 20 pesos pwede na. Now, let's go sa dekada ng text message, fantaserye, at people power 2. Sa dekadang ito, hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Yan ang tanong ng sikat na ice cream na Cornetto. At yes, sa 20 mo, may dessert ka na. Sa 20 pesos mo din, may only text ka na ng isang linggo. Makakabili ka na rin ng Song Hits Magazine na naglalaman ng mga lyrics at guitar chords ng mga trending songs dati. Usong-uso ito ng early 2000s. Now, let's cut to present. Tara, mag-reality check tayo. Expected naman na ang pagtaas ng inflation sa lahat ng bansa sa buong mundo. Pero alam mo bang ayon sa Asian Development Bank, pangatlo ang Pilipinas sa pinakamataas ang inflation sa Southeast Asian countries. Normal lang ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ang hindi normal ay hindi na naka-keep up yung sweldo o kita natin. In short, hindi na naging competitive ang earnings ng mga Pinoy sa mga available goods na binibili nila sa market. Sa loob ng 63 years, sobrang tumaas ang inflation sa Pinas. Over 14%. Ibig sabihin, yung 100 pesos mo noong 1960s, ang katumbas ngayon, 14,000 pesos na. Grabe. Mula sa saganang panahon ng 1960s hanggang sa todo-todong pagmahal ng mga bilihin ngayon, kitang-kita kung paano nagbago ang value ng pera natin. Ang 20 pesos na kung ituring ay ginto dati, ngayon ay parang barya na lang. Ganito sana tayo kung hindi tayo sinakop ng mga Kastila noon. Una, may sarili sana tayong national language na galing mismo sa baybayin. Imbis na good morning class ang bagitin ng mga estudyante, bibigkasin natin ito sa sarili nating lengguwahe. At kapag nasa kalye ka, ang mga letra ay nakasulat hindi sa English alphabet kundi sa baybayin. Imaginein mo yung mga kalsada sa Thailand. Di ba sobrang unique makita na may sarili silang script o estilo ng pagsusulat? Kung hindi tayo sinakop ng mga Kastila, may ganyan din tayo. May sarili tayong simbolo ng pagsusulat, which is the baybayin. Pangalawa, may sarili sana tayong monarkiya o republika. Katulad ng Thailand, Japan at Malaysia. Tayo dapat ang may-hari ng Maynila, hindi lang mayor ng Maynila. Pangatlo, sana mas mayaman pa tayo. Dahil tayo ang isa sa pinakamalaking exporters ng ginto noon. May sariling barko tayo. May sariling ruta ng kalakalan mula China, India, Borneo at
Arabia. Sana tayo ngayon ng financial hub, hindi lang Singapore o Malaysia. Magkano na kaya ang GDP natin? Baka trilyon-trilyon na. Pang-apat, sana mas makapilipino tayong mag-isip. Hindi tayo obsessed na maputi ang balat natin. Hindi sana tayo suki ng mga glutathione. Hindi tayo takot maging too loud or too confident. At hindi natin dinadala ang colonial mentality sa araw-araw na buhay. Panglima, sana mas inclusive pa tayo pagdating sa kasarian. Alam mo kung bakit? Noon kasi bago tayo sinakop ng mga Kastila, meron tayong mga tinatawag na babaylan. Sila ang mga spiritual leaders na karaniwang babae o mga lalaki na effeminate. Sila ang kinikilalang tagapamagitan ng mortal at espiritu noon. They were healers, shamans, advisors sa mga dato at minsan royal counselors mismo. Sabi nga ng mga tala ni Spanish priest Ignacio Francisco Alcina, I quote, "Men dressed as women, respected and feared." Ibig sabihin, ang mga trans o feminine men noon may power at posisyon. Walang diskriminasyon, walang judgment, kundi pagkilala at respeto. Pang-anim, sana binubuo tayo ng maraming kaharian. Bago pa man kasi dumating si Magellan noong 1521, ang ating bansa ay mayaman na sa kultura. Bago ang pagsakop, ang Pilipinas ay binubuo ng mga malalayang barangay, parang mini kingdoms. Bawat isa may sariling pinuno. Sila ang mga dato, raja, lakan at sultan. Hindi tayo isang bansa noon, kundi maraming kaharian, parang United Kingdom na binubuo ng maraming kingdoms o United States na binubuo ng maraming estado. Ganon tayo noon, very diverse. May mga all-out trade agreement tayo with China, Malaysia, India at Arabia. And also a fact that we must know, hindi tayo tribo ng mangmang noon ha, tayo'y kaharian ng mga marurunong. May sistema ng paniniwala, may kalakalan, may sining at higit sa lahat, may dignidad. Kung isipin mo, bago pa tayo sinakop, we were progressive AF. Kaya kung may dayuhan na nagsabi sa'yong hindi ka bagay dito, sabihin mo, noon pa man, may pwesto na ako sa altar ng ating bayan. At kung tinatanong mo, magkano ang halaga ko? Ang sagot ng kasaysayan, hindi kayang sukatin sapagkat ikaw ang diwang nawala, pero babalik din. Kung gusto